Sabihin nyo nga po, temporary lang. Laksan nyo po, temporary lang. So ano man pong pinagdadaanan nyo ay temporary lang. Ibig sabihin yan, dinadaanan lamang, malalagpasan, and there's something greater na mangyayari. Amen! Alam niyo po, itong buwan na ito, ang sabi nila ay Love Month. Kaya hindi naman po nagkataon lang, no? Yung mga ushers po natin pulang-pula. Ayan, no? Pero hindi po naman nagkataon sigurong ganoon, no? Talaga nakaschedule po sila. But just to be real, no po, no, bago po tayo tumuloy, every year, love is being celebrated twice a year, which nagiging focal point ang salitang pag-ibig. The first month is sa early stages ng taon na ito, ay ito nga, February, di ba ho? Valentine's Day na sinatawag na ganyan. At kunwari pa kayo, iba sa inyo ay nakaplano na mag-date. Ayan, alright. Yun, amen. May narinig na ako na. Ayan. So sa mga susunod na araw, wag na po tayong magulat kung ang punong-puno naman ng mall, ang dami-dami na naman tsokolate, ang dami-dami naman bulaklak, ang dami mga ano yun, yung puso na mga lobo. Kaya wag na po tayong magkataka doon because they say love month. Ayan. Ang isang buwan pa na kung saan na-highlight ang salitang pag-ibig ay tuwing December. Kung saan naman, ang focal point naman ay ang birth ni Jesus Christ. Ngayon, kung titingnan nating maigi, pag December, it talks about the family as a whole. Tama po ba? Mas lamang na pinag-usapan yung reunion, yung pagsasama-sama ng pamilya, di po ba? When it comes to Christmas time. At hindi lamang yon, mas lamang din ang kaisipan na magbigay. Gifts. Pagdating ng February, yes, love din ang pinag-usapan, pero it talks about more on relationships. Yung mga mag-un. Ayan. Yung mga mag-un dati at mag-un pa rin ngayon. Yung mga kasal. Ayan. At hindi lang yun, ang mas nagiging focus naman ng regalo ngayon ay mga bulaklak, ayan, tsokolate, ayan. Malaking difference, di ba? Pero both pag-ibig. Ngayon pong gabing ito, gusto ko pong mas maging focus natin ngayon ay ang pag-ibig ng Diyos. Kasi we can easily say, I love you, Lord, which we do. Amen. Pero minsan, kailangan natin hugutin yung katotohanang mahal tayo ng Diyos. And I really pray pa kapatid kasi most of the time, we are here to express our love to God. We are here gathering today because of the love of God. We serve God because we say we love God. We give our thanks to God, our offering to God, because we say, I love God. Pero ang pinaka-essence ng pagsasama-sama natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi lamang yun. God wants to also to express His love towards each and every one of us. Gusto ko pong magpakita ng verse tonight as the very foundation ng ating pong pag-uusapan, which is, kung pwede pong request ko, if you would read this for the very first time, posibleng narinig nyo na to, nabasa nyo na. Pero pwede ba natin ilagay sa state, iposisyon natin ang ating sarili, ang ating kaisipan, na first time natin mababasa tong verse na to. At ang verse na ito, is John 3:16. Paki-post natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po, I was meditating on this and I was really praying po mga kapatid. Kahit nakapikit
Ito siguro po yung one of the verses sa Bible na hindi makakalimutan. Sabi nga nila, ito yung pinakasentro eh. Pero hindi lamang malaman natin yung verse na ito, masaulo tong verse na ito, kundi talagang maramdaman natin. And I'm not just talking about feelings, I'm not just talking about emotions, because love is not a what, it's a who. Love is not just plainly emotion. Love is not based on people's opinion, people's experiences. Love is a person. Love is God. Can I hear an amen doon? Gusto kong ibabad po itong verse na ito because we would love to look at it, meditate on it, and really tumagos sa puso po natin itong verse na nababasa po natin sa inyong mga screen. That for God so loved the world, walang exemption, walang favoritism, walang pinipili, saan mang lupalo ka sa mundong ito, anuman ang background mo, as long as we are a part of this world, God so loved us. Can I hear an amen? Dito pa lang, pinapakita ng Panginoon ng walang kondisyon ng pag-ibig niya. Hindi niya sinabing, for God so loved the Philippines. Walang ganon. For God so loved the Israelites. Wala din ganon. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, si Jesus, that whoever, ito na naman, everybody's welcome, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Pwede ba natin punduktungan ng verse 17 pag binabasa po natin ang John 3:16? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be, kaya nga po inaawit natin kanina my God is mighty to save. When Jesus came on earth, He's not to condemn. Which normally, nakakalungkot isipin, sa iba, ang pananaw sa Diyos, ang pananaw sa Biblia, ay masusunog ako dyan. Ayoko matin sa church, baka masunog ako dyan. But when we understand the love of God, the love of the Father, by sending His only Son, it will change us. Hindi po napalito ang Panginoong Jesucristo para husgahan ka, kapatid. Napalito siya upang iligtas ang bawat isa tayo. Kaya nga po tayo nandito ngayon. Dahil iniligtas niya po tayo. Can I hear an amen doon? Nang gusto ko pong namnamin natin ito, dahil we would love to focus more, sometimes we focus more of us loving God than God loving us. Totoo yun. Communication, relationship, give and take, sabi nga nila. Pero sa Panginoon, walang take, puro give. Walang kukunin sa iyo ang Diyos. Laging nasa isipan ng Diyos, magbigay. Pagdating sa human love, hindi. Gagawin ko to para sa iyo, anong kapalit? Di po ba? Laging may kondisyon, pero ang Panginoon, totoo. Wala pa tayong ginagawa, wala pa tayong pinipirmahan, walang kontrata ang Panginoon na matay na sa atin. 2,000 years ago, dinemonstrate na dahil bakit? Dahil naniniwala siya sa isang relationship. Ang church po, wag dumating sa punto that we are here for a religious activity. We are here for a relationship activity. Come on, can you hear an amen doon? Wag dumating sa punto na naging tradisyon, wag dumating sa punto na religious na. Because the very focal point, the reason why we are gathering is because of relationship. Kaya nga matindi nga sinabi ng Panginoon eh. You love me, you hate your brother, okay ka lang? Mabigat yun ha.
Anak, how could you say you love me if you hate your brother? Kaya nga sa totoo lang ho, when we understand, kasi ho, ang pag-ibig ho iba eh. Minsan, sabi nga ng Bible is, we love the lovable. Madali ho, di ba? Madaling mahalin ang kamahal-mahal. Kasundo, ka-agreement, hindi kumukontra. Pero kapag hindi mo taste, hindi mo ka-berks, bakit kita papansinin? Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi nga natin siya pinapansin, pero nakatuon siya sa atin at may plano pa rin siya sa atin. Kaya nga when we understand that we are loved by God, nai-eliminate ang condemnation. Kasi bakit? Ang laging nasa isipan natin yung mali natin. Huwag natin kakalimutan na dahil sa ating Panginoon, tayo ay tinatama ng Panginoon. Lagi ang tingin ng Diyos sa atin, mahal tayo ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, kamahal-mahal. Lovable. Yung iba parang walang amen doon na. Parang masama pa loob ah. Tama po ba? Tingnan niyo po, dadaan-daanin ko. Sa Amplified Version. For God so greatly loved and dearly prized the world. Amplified Version. He gave us His only begotten unique Son, so that whoever believes, trusts, clings to, relies on Him shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal, everlasting life. Walang sinabi ang Diyos. Di ba? Minsan, meron tayong ganitong kaisipan na, and this is very true. No, sabi nga nila, sumunod ako sa Panginoon, lalo naghirap ang buhay ko. Pero wala tayong mababasa sa verse na ganun. Now, life can be tough. Life can be hard. Let's admit. And sometimes life can be full of struggle, especially sa pagsunod sa Panginoon. Dahil sa totoo lamang po, ang pagsunod sa Panginoon ay pagsuko sa Panginoon. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon nang walang pagsuko. May kausa po ba ako? Mabigat ho yun. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Panginoon ay kasama din ang pagsuko mo. Once nating tinanggap ang Panginoong Jesucristo in our life, when we said, God, I accept you as my Lord and Savior. Boom! Tapos na. In that instant, in that less than a millisecond, a miracle took place na born again ka. Naging anak tayo ng Diyos. Pero mamuhay bilang anak ng Diyos, it takes a daily process. It takes a daily decision. Salamat sa Panginoon dahil kahit minsan nagkakamali ho tayo, minsan may nasasabi tayo, minsan may naiisip tayo, minsan mas gusto natin yung kalooban natin, pero hindi nagbabago ang Panginoong Diyos sa atin. Can I hear an amen? Doon na lamang makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal na hindi nagbabago, hindi po nakabase sa ating pong ginagawa. Matindi ho yun. Yes, may mga ginagawa po tayo sa buhay at there will be consequences. That's real. Hindi natin i-deny yun. But the love of God is still faithful sa iyo, kapatid. Amen. Tuloy natin, verse 17, for God did not send His Son into the world in order to judge. Kaya nga po kapatid, nakakalungkot isipin at gusto namin sabihin po sa inyo, dito po sa New Life, hindi po namin gagawin mag-guilt trip. Alam niyo po yung guilt trip? At ito po isang bagay na gusto nating i-eliminate, mga lengguwahe sa church. Yung bang, ang tagal-tagal nang nawala sa church, hindi naman nawala, pero sabihin hindi na naka-attend sa church, by no means, oy sister, ngayon ka lang nakarating? Oy sister, ano nangyari sa'yo? O kaya mga ganito, guilt trip, yung, bumagsak ang business ko, ayan, mag-church ka kasi. Nakukuha niyo po ba? Creating the Word, mismong Diyos, is not to judge you.
Hindi po natin alam ang pinagdaanan ng bawat isa po sa atin dito. Amen? Ako po mismo guilty doon. Na minsan may mga maling termino. Na minsan may mga kaisipan na ganito. Umalis ng church, may nangyari. O ayan. Kasi, hindi nag-church. Ako lang ba yung ganon? Panginoon, patawarin niyo po ako, naka-live pa ako. Public confession na po ito. Pastor Peter, Pastor Cheng, Pastor Ronald, Pastor, patawarin niyo po. Tama po ba? Sometimes we can be judgmental sa tao based on their performance. Ayan, tingnan mo buhay niyan. Paano? Hindi sumusunod sa Panginoon. Ha? Ang pagsunod sa Panginoon is a personal thing. We cannot judge people. I cannot judge you. Ayan, tingnan mo, ang yaman-yaman na niya. Yan, dahil sumusunod sa Panginoon. Eto, ikaw, ayan, lagi ka, naghihirap ka. Paano kasi ano ginagawa mo? Hindi ka siguro sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Baka naman mamaya, yung isang yun, drug lord. Ibang lord pa lang, sinusundan niya. Pero kami po dito sa New Life, naniniwala kami, lahat po tayo uunlad. Lahat po tayo, ito na naman itong salitang to lahat tayo yayaman. Amen. Kasi bakit? Plano nga ng Diyos yan Sabi nga is for us to enjoy life. How many is enjoying life? Amen. Oo nga, ramdam na ramdam ko nga Ilan nga lang nagtaas sa nag-amen pa kayo. Pero hindi naman nakataas. Sige, sino po nag-enjoy na kanyang buhay? Amen. Alam niyo po, sayang hindi ko nagawa pala, sorry Ang buhay po talaga parang roller coaster po yan. May ups and downs, ganyan. Di ba? Patawarin niyo po kami mga pastor at posibleng na narinig ito. At narinig ko rin ito. Tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, maging Panginoon, at magiging maayos lahat ang buhay mo. Ay, hindi ganun nangyari Di ba? Kaya minsan nagka-question ba? Totoo? Ganyan. May problema pa rin naman di ba? Pero ito totoo ang buhay natin minsan may ups, may downs, may ups and downs, may ups and downs, pero may isa pang linya na dapat natin sundin. Ano yung linya yun? Nagiging consistent ka sa pag-angat mo sa buhay. Whether you're up, you're down, ito ang pananampalataya mo. Steady lang. Chill lang. Can I hear an amen doon? Na kahit may concern, nakukuha mo pa rin magpuri sa Panginoon. Na kahit may concern, nakukuha mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Na kahit minsan napupuya tayo kakaisip ng problema, come on, let's be real. Amen! Kunwari pa tayo, pag may dumating bill, love deal! Diba? Pero kapag alam mo, mahal ka ng Panginoon, Lord, Daddy, may bayaran tayo. At dahil mahal mo ako, at ang pagmamahal mo ay nagbibigay, bibigyan mo ko ng pambayad ko. Amen po ba doon? Kaya tingnan niyo po yung katabi mo. Pakisabi po, may bibigay ka ba sa akin mamaya? Hindi po yun. Next verse. Tuloy po tayo. Nanamnamin po talaga natin itong gabing to hanggang maubos ang gabing ito. Message translation. This is how much God loved the world. Grabe, how much na. He gave His Son, His one and only Son. Laging may emphasis, no? His one and only Son. And this is why. This is the reason why. So that no one, pakisabi nga po, no one need to be destroyed. By believing in Him, anyone can have a whole and everlasting life. Can I hear an amen doon? Posible, kapatid, maranasan mo, hindi lang, kasi minsan inisip natin everlasting life, mag-iipon ako. Pastor, mag-iipon ako, gagawin ko lahat to, mag-iipon ako para sa langit. Okay naman po yun, maganda ho yun. Pero nabubuhay ho tayo sa lupa, di ba ho? Gusto rin ho nating maranasan ng masaganang buhay, hindi ho sa langit lamang, kundi dito sa lupa. Amen po ba? Tanong ko sa inyo, sino gusto maranasan ng masaganang buhay dito pa lang? Yun ang plano ng Panginoon, hindi yung afterlife. Basagin natin kasi paano na, basta, okay lang maghirap, basta mayaman ako sa langit. Mga kapatid, lahat tayong pupunta sa langit, mayaman. Mayaman na. Pero yung dito naman, yun, desisyon ho natin yun. Amen ho ba? Kaya nga, tingnan nyo naman ang karap ko, puro mayayaman. No? Sige, verse 17.
God did not go to all the trouble of sending His Son merely to point an accusing finger. Grabe, no? Ewan ko lang kung naranasan yung dinuro ka. Ano kayo? Ako naranasan ko po yung tinignan mula ulo hanggang paa. Sa church pa. Tinignan talaga ako. Hindi ko makakalimutan yung scene na yun. Parang teleserye. Ako naman, nakatingin ako sa'yo, sumunod naman ako. Pero iba pala ang pakiramdam ng ganon. Yung titignan ka mo ulutan pa paa, parang degrading. Parang, sino ka? Alam niyo kung bakit degrading sa part ko? Maliit na nga ako eh. Tapos ganun pa. Para bang, maliit ka na nga, maliit ka talaga. Di ba parang alam niyo, ewan ko lang kung naranasin, pero parang mabigat? Parang nakaka-insulto? Para bang nahusgahan ka? Pero ang Panginoon, hindi ho pumunta ho dito na parang, gagamutin ba kita? Papagalingin ba kita? Ibe-bless ba kita? Hindi. Lahat ng lumapit, Acts 10:38, He was anointed. Lahat ng lumapit sa Kanya, walang exemption, lahat gumaling. Amen. Ganon na lamang ang pagmamahal ng Panginoon, kaya nga nasasabing unconditional. Walang exempted. Tuloy po natin. So balikan natin ang John 3:16. The kind of love in this world we love because it's valuable. Kapag valuable, madaling ingatan, madaling mahalin. We see it valuable, we feel it's valuable, we heard it's valuable. May tanong po ko sa inyo. May mga bagay ba kayo, damit or iting, na hanggang ngayon tinatago-tago nyo at lumang-luman na, at para sa inyo, hindi nyo kaya siyang pakawalan, at minsan inaamoy-amoy nyo pa, tinitingnan-tingnan nyo pa, o posibleng short na sinusuot nyo na kahit butas-butas na, hindi nyo mapamigay. Bakit? Valuable para sa'yo. Nakukuha nyo po ba? Pero, ang valuable sa'yo ay posibleng hindi valuable sa akin. At ang nakakalungkot, sa pagmamahal sa mundong ito, may kanya-kanya ho tayong standard. May kanya-kanya tayong pananaw pagdating sa pag-ibig. Ang mahal ko siya, bakit? Tall, dark, and handsome. Siya yun! Yung iba naman, ang mahal ko siya dahil short, cute, and hindi ko po pinapatuko yung sarili ko doon. Illustration. Nakuha niyo po ba? May kanya-kanya po tayong pananaw. What seems valuable to me, possible not valuable to you. Posibleng, ito gusto ko, sa'yo hindi. Ito malungkot sa pag-ibig, ganun din eh. Minsan, we based it on our values. Ano nga ba ibig sabihin ng pag-ibig? Noon talaga namang iba ang ligawan ho noon, no? Siba ka ng kahoy, talagang aakyat, literal, aakyat ka ng ligaw. Di ho ba? Ngayon, isang text lang, tayo na. Noon, nauso yung salitang, love, hindi, may tawag dun eh. Yung letter, di ba? Love letter ba? May tawag pa dun, may isa pang tawag dun, inahanap yung term din. O, di ba? Tapos pa magkikita, ngayon, di ba, meet up, di ba? Meet up tayo. Noon, anong tawag? Eyeball. Di ba? Eyeball tayo. Nakakatakot yun, no? Bola, ang mata, no? Ganun, no? Hindi, joke lang yun. No, ganun, ho, di ba? It seems that parang ang relationship ay, pero again, ganun kasi. Ganun kasi. Ito, may share ko sa inyo. Ito nakakagulat. Ito, based on true story to, and based on studies, Alam niyo po ba, and this is not to judge those who are in online dating. And again, I am not here to judge. Meron talagang, they search for partners or friends on online. Okay. Alam niyo po ba, based on studies, minsan nagtataka rin ako ito question ko noon nagkakatuluyan sila? Totoo ba? Para bang sa panaginip parang ang feeling ko, hindi pa sila nakikita ng face to face Pero nag-I love you-han na.
Talagang pagbalik nila, kinakasal na, kasal na, hindi na sila nakita. Alam niyo po ba, based on studies, alam niyo bakit? Kasi lumagmas sila sa physical state. Nasa emotional state na sila. Direkta, walang tingin-tingin sa katawan. Kasi syempre naman, pag online, hindi mo naman maamoy kung may... Hindi mo rin alam kung totoo yung kilay. Di ba? Na pag naligo, ay, wala kilay! Di ba? Ganda-ganda, no? Here comes the fight, love you, honey. Nung naligo na nung gabi, hala, walang kilay! At least walang kilay. Nakakatakot yung naligo, ay, walang ulo. Nakakatakot lalo yun. The kind of love. Ganun po ang pag-ibig ng tao. Based on our values. If it is valuable, sige. But there's a kind of love that gives value. That adds value. In short, yun ang pagmamahal ng Diyos. Sa totoo lamang, mga kapatid, sabi, the word says that we are rich para tayong basahan lamang. Naka-online tayo, ayokong gamitin yung term na yun. Pero para tayong, ang term is pasador. Ganon ang buhay natin. Pero still, God sees us valuable. Binigay niya pa rin yung undeserved. Kaya nga po, grace undeserved, unmerited favor of God. Hindi lang mercy. Ang mercy, ganito, pinatawad kita, tapos. Ay, ito, hindi, ito, ang grace iba. Pinatawad kita, dahil di ka na pagbayad, ito pa pera. Undeserved na binigyan ka pa, yun ang grace ng Panginoon. Hindi ka lang niya pinatawad, kapatid, pinagpala ka pa. Sino rito mga pinagpala ng Panginoon? Amen. Hindi po ba? Hindi na tayo pinatawad ng Panginoon, but God called us blessed. Hindi lang wipe out na yan. O sige, susunod ito gawin mo para maging blessed ka. Hindi! Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, hindi ka lang pinatawad ng Panginoon. Okay, now, I am going to bless you. The love of God. Ganon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi po dito, Romans 5:8. Sundan niyo po ko, ang daming verse nito. But God demonstrates. Pakidiretso po yung basa, ha? Sabi nga ni Pastor Peter kanina. Sinare nga itong verse na ito. But God demonstrates His own love towards us. Tingnan niyo po, in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga, there's no room for condemnation. Mga kapatid, hindi pa natin nakakatagpo ang Panginoon, hindi pa natin isusukang ating buhay sa Panginoon, namatay na ang Panginoon Jesucristo sa bawat isa po sa atin. Pastor, yun nga Hindi ho ba ang unfair? Hindi ba parang wala akong choice? Hindi ba parang wala pa akong ginagawa, pero ginawa? Yun nga ho Kung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang pagpapayang magmamahal sa iyo, paano pa na ngayon ay ikaw anak na niya? Kaya nga minsan, aminin man natin so hindi, nagkakamali po tayo, may nasasabi tayo, sumasablay ho tayo, at minsan ang iisip natin, nakakahiya sa Diyos. Ayoko na mag-church, ayusin ko muna sarili ko. Saka na lang ako magsaserve. Pag talagang masasabi kong okay na ako, tanong ko, sinong okay dito? The reason why na tayo ngayon ay okay, ay dahil may nagsabi sa atin at may nag-approve at may tumanggap at may nagligtas at nagsabing, okay ka na. Pinatawad na kita, anak kita, mahal kita. The end. Tapos. Lord, wag mo na kasing lagyan ng koma ang tinuldukan ng Panginoon. Mahal kita, tapos. Lord, mahal kita, anak, tapos. Lord, mahal kita, tapos. So, tapikin mo yung sarili mo. Sabihin mo, don't be too hard on yourself. Yes, nagkakamali tayo, pero again, balik. Balik tayo sa Diyos. Mahal ako ng Panginoon.
Amen. Demonstrate. Okay, next verse tayo. Sabi sa inyo, marami akong verse. Romans 5:8 Amplified. But God shows and clearly proves. Kaya nga po, nasabi ko to one time, it is a lie to think that God doesn't love you. Ang pumasok sa kaisipan natin na hindi ako mahal ng Diyos ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon, ito lang yung verse na yun, no? Clearly proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, ito pa state natin kapatid, ha? Christ, the Messiah one, died for us. So that's why our God doesn't love you because you are worthy. God loves, makes you worthy. Dahan-dahanin ko po itong sinasabi ko. Our God doesn't love you because you are worthy. It is His love that makes you worthy. Sabi po, sa 1 John 4:16, and we have known and believed that the love of God, that God has for us, God is love. Pakisabi nga po, God is love. Hindi ho was, hindi ho will be. God is love. So that's why, makikita po natin that if we are looking for the real definition of love, you don't look at the world. You don't listen to motivational speakers in Jesus' name. Hindi ka rin didepende sa love story ng mga celebrity. Para mo lang sabing pag-ibig. Hindi porket kinilig, pag-ibig na yan. Dahil baka mamaya kinilig ka dahil gininaw ka. O kaya kinilig ka dahil kailangan mo mag-CR. Hindi porket kinilig ka, pag-ibig na. Hindi porket nakita mo siya at nakita ka rin at tinitigan ka niya, crush ka na niya. Ayaw tongkapin. Tingnan mo muna sa salamin, baka mamaya may muta ka. Kaya ka tinititigan maigi. Iba ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tayo po, kami po, lahat po tayo. We can only give what we have. Kaya nga po, sabi rin sa Bible, if you don't know God, you don't know love. Because the real definition is not defined through words. It's defined through a person, and that is God. God is love. And he who abides in love abides in God. And God in him. Tingnan nyo naman, no? Amen. 1 John 4:8-10. He who does not love does not know God. For God is love. Kaya nga po may iba't ibang love eh. Merong phileo love, may eros love, merong iba't iba eh. Pero ang Diyos, iba ang love ng Diyos, agape love. Ito tawag. The unconditional love. For God is love. Tingnan niyo po in this, ito po yung sasabi ko kanina. In this, the love of God was manifested towards us. That God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Relationship. Ibinuhos niya ang pag-ibig niya sa atin because of relationship. Sino po rito nanligaw na? Ako lang nanligaw dito? Ano yung naging mag-order lang kayo ng ganun-ganun lang? Sino po nanligaw dito? Di po ba you will do everything to prove sa nililigawan mo na mahal mo siya? Hindi lang sa salita, kasama na ang gawa. So kung ang Panginoon sinabi sa iyo, anak, mahal kita, at kinakabahan ka sa babayarin mo, thank you Lord, mahal ako ng Diyos, gagawa siya ng paraan sa babayarin ko. Bakit? Balik tayo agad. Bakit? Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya sa mga naman na, I hope wala po ditong SMF. Kasi last year, SMC, Samahan ng Malalamig ang Christmas. Or SMP, Samahan ng Malalamig ang Pasko. Wag naman sana meron ditong SMF, Samahan ng Malalamig ang February. Di ba?
Bakit? Kapag we understand na mayroon nagmamahal sa atin at ayon ng Diyos, sapat na po yon. Hindi ka nag-iisa. At hindi lamang yan, forever na yan. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. In this love, not that we love God, but He loved us first. Pakisabi nga po, He loved us. Na unang umibig ang Diyos sa atin. Kaya nga po, ako po ito'y personal na paalala sa akin, personal ng Panginoon to. But whenever that we gather, don't just focus on your love to God, but focus on His love to you. Kasi pa nag-focus ka sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, normal na lang na ibabalik mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen. Tuloy po tayo. He sent His Son to be the propitiation for our sin. We love Him, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kaya nga po, love is not a what, but a who. It's a person. It's not a something lang. It's not written in the slam book. Sino rito pamilyar sa slam book? Meron pa bang pamilyar sa slam book? Sa mga kabataan ba ngayon, may linya, may slam book pa ba? Wala na, no? Wala na. Noon talaga, notebook yun, di ba? Na kinakalat ng mga kaklasmate mo. Tapos pupunta mo doon, no? Sisilipin mo muna kung doon nagsulat yung crush mo. Uy, crush ko dito nagsulat. Ano kayong definition ng love? What is crush? What is love? Tapos hindi lamang yun, hindi ka pa satisfied yun. What is love? Tapos susunod na tanong doon, who do you love? Hanapin mo gano'n. Like, ito yung crush ko. Tapos, meron ako isang one time, third year ako noon. Hinahanap ko. Sabi sa akin, bumulong sa akin yung classmate ko. Uy, alam mo, crush na crush ka niyan. Hindi, crush na crush ka niyan. Pambira ka. Yung mga kaklase kong mga lalaki, no, inggit na inggit sa akin. Kasi one time daw, wala ko, may sakit ako. Pagbalik ko, Brad, ang tindi mo naman. Sabi ko, bakit? Bakit? Nakakainggit ka, bakit? Pambira, hindi mo ba alam? Bakit nga? Kilala mo si ganito, baka hindi ako mag-name drop, naka-live tayo eh. Nag-away. Ay, sa loob-loob ko lang, bakit? Pakailam ko kung nag-away sila. Brad, nag-away, napag-guidance, nagsabunutan. Bakit? Pinaglalaban ka. Di ako naman, wala naman ako ka-character nun kasi may girlfriend ako ng mga time na yun. Sayang, di joke. Pero, ang sabi, totoo? Brad, nag-away, nagsabunutan. Bakit sila nag-away? Sabi ba naman, ako ang mahal ni Roman. Hindi, ako ang mahal niya. Nag-away sila. Sabi ko sa lolo ko, wow, lakas. Pero after nun, sabi kong ganyan, hindi ako naniniwala. One time may slam book na din eh. Sige, nakasulat sila ng dalawa doon. Sinilip ko ngayon, totoo kayo sinasabi naman to. Di, wala na yung moto-moto. Wala na yung habit-habit. Diretso agad. Who is your love? Who is your crush? Mamaya may nakita ko doon, Menro. Ay, ako nga. Wow, Menro. Anyways, love is not a what but a who. Kaya nga sa mga nagliligawan ngayon, ayan. At sa nagpapaligaw ngayon, ayan. At sa mga manliligaw ngayon, ayan. First and foremost, why? Balik ka. Sa mga advice ko sa mga kababaihan, kung mahal nila si Lord, go for it. Pero kung mahal ka nila, pero wala sa bokabularyo nila si Lord, red flag na tawag ko doon. Red flag na yon. Ibig sabihin nun, she loves you, pero hindi niya priority ang Diyos. So make sure, mga kapatid, and I'm not saying na gawin niyo to. I'm just giving you na a bigger picture na if you want a relationship that will stand, make sure it is founded by the love of God. Can I hear an amen? Sabi po, next, Romans 5:8, balik tayo doon. But God demonstrates His own love towards us, in while we were still sinners, Christ died for us. Romans 8:31 and 32, sabi dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?
Alam niyo po, gusto ko sanang basahin to mula Romans 8 hanggang 32. Kasi, yung tanong dito sa verse 13, what then shall we say to these things? It talks about there's no condemnation in Christ. You are now the sons and daughters of God. Pagbabalikan nyo, maganda po mag-i-assignment nyo, basahin nyo po. At saka nyo masasabing, ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Ibinigay na ng lahat ng Diyos sa atin. Tingnan nyo po, verse 33. Who shall bring charge against God elect? It is God who justifies. Thank you, Lord. Who condemns? It is Christ who died. Alam niyo po, ang paghusga sa kasalanan, hindi na nating natanggap. Kinuha na ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo, acquitted. He who is condemns, it is Christ who died, and furthermore, who is also risen, who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? At it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37 and 38, yet, in all these things, we are more than conquerors. Ayan na, ito pala ang context nun. We are more than conquerors through Him who loved us. We are able to conquer. We are more than conquerors because He loves us. Yun pala ang context nun. I am more than a conqueror. Bakit? Ano mang emosyon yan, ano mang problema yan, nasasabi mo, I am more than a conqueror. Why? Because my God loves me. Period. Huwag mo nang duktungan. Thank you, God, I am loved by you. Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, or the things to come. God's love sees the value in you beyond what you do. Again, nasabi ko po, it's not based on our performance. Oy, pastor, mas malapit kay Lord. Lapit tayo kay pastor, mas malakas kay Lord. Mga kapatid, lahat po tayo dito, malakas na kay Lord. Wag na wag sasanggi sa kaisipan natin na, siya na lang ano. No, it's okay. Walang problema po yun. You come to us, you pray for us, we will lay hands on you, we will believe for you, we will agree with you. Thank you for that honor. Pero yung sabihin po natin na, mas malakas si sister kay Lord. Mga kapatid, kapag naintindihan natin na tayo din mismo ay mahal ng Panginoon, tayo ay anak ng Diyos, malakas tayo sa Diyos. Amen? Kaya kung titignan mo yung katabi, malakas kay Lord yan. Malakas kay Lord yan. Tapos, huwag niyo na, duktungan niyo na ulit. May bibigay ka ba sa akin? Hindi, joke lang. God's love sees the value in you beyond what you do. 3 more verses before I end. Sabi sa Luke, eto na. I'll end up with the story, mga kapatid. Because again, kulang po ang time. Love is not something that we describe. Love is a person. Ulit-ulitin ko yun. Love is a person. Kaya nga po, it takes the grace of God, the power of the Holy Spirit na magmahal. Dahil sa totoo lamang, hindi ho natin kayang magmahal. Especially kapag inutangan ka, hindi ka pa binabayaran, at wala nang nag-amen. Tapos dumadaan siya sa harapan mo, parang wala lang. Pero alam mo, when you understand at makonsume ka ng pagmamahal ng Diyos, mas lalawak ang pag-uunawang kaisipan mo, bakit nga ba hindi pa siya nakakabayad? Baka naman talagang may dinadaanan siya. Kausapin ko na lang siguro. Hoy! Utang mo! Hindi ganon. Teka, mag-usap nga tayo. Alam kong may utang ka. At 1 taon na yan. 1 taon na. Hindi ganon. At alam kong 1 taon na yan. Pwede pa tayong mag-usap? Pwede ba tayong mag-meet halfway? Pwede ko bang malaman, maunawaan, at bakit hindi mo pa ako nababayaran? Huwag kang mag-alala. Wala akong pulis na dala ngayon.
Nakuha niyo po ba ibig ko sabihin? Mas lalawak ang ating pangunawa dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Now look at this. Story of the prodigal son, and I'll end with this. Ang sabi po sa Luke 15, verse 19 to 20. Alam na po natin yung storya, di ba? Dalawang anak, yung isa, ang sabi, Tay, bigyan mo na yung mana ko. Bigyan mo na yung mana ko. So in short, ang tatay, makikita nyo, ama na mamagpigay, napaka-generous. Hindi ba nakaka-insulto yun? Buhay pa ang tatay, hinihingi na yung mana. Grabe ka ha, buhay pa ako. Pero nasabi, okay. And then, with those riches, prodigal, wasted. Inaksaya niya. Then he came to the point to his senses. Bakit? Ginawa niya ang buhay niya, nagpakaraya siya, hanggang sa dumating sa punto na ang kalagayan niya na dating provided lahat komportable, lahat convenient, all of a sudden ngayon nasa isang kulungan, nagtatrabaho for his food, that to the point na yung pati kinakain ng baboy ay nakikihati na siya. Dumating siya sa senses niya. Ang sabi niya, pambihira. Mabuti pa yung mga trabahador ng tatay ko. Mas maayos pa ang kinakain kaya sa akin. Tingnan niyo po sabi sa verse 19. And I am no longer worthy to be called your son. Bakit? Bakit niya nasabi yon? Dahil sa ginawa niya. Doon na ngayon nakabase ang pagtingin niya sa tatay niya, sa relasyon niya sa tatay niya. Ganun na rin ang pagtingin niya sa sarili niya. I am not worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Yan na yung script niya. Ready na siya. Sabi niya, isinasantabi ko na lahat. Kahiya-hiya ang ginawa ko. At uulitin ko mga kapatid, may relationship na sila. Verse 20. And he arose and came to his father. But when he was still a great off, his father saw, grabe no, him and had compassion, and ran and fell on his neck. Can I have someone to play? He saw his son, had compassion, and through his compassion, he ran and fell at his neck and kissed him. Culture-wise, nakakahiya ho yun sa panahon noon. Itong tatay na ito, prestiyoso ho ang kalagayan noon ito, posisyon nito. Kare-respeto. Na para tumakbo, kahiya-hiya yun sa kultura nila. He saw his son, far off pa lang. Malayo pa lang nakita niya na. At hindi lang yun. Ano naging respond ng ama? Hindi lang siya yung, ayan, sige. O ngayon, balik-balik ka. When he saw his son, unfairly he treated him. Sumuway sa kanya. He ran towards his son. And had compassion. Walang galit. Compassion. And ran again. And fell on his neck and kissed him. Verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. And I am no longer worthy. That's the word. Worthy. I am no longer worthy to be called your son. Bakit? Again, nakabase siya sa ginawa niya. Pero look at this, verse 22. But the father's response was this. But the father said to his servants, hindi nga siya kinausap. Siguro kinabahan siguro yung anak dito. Ayan na nga ba sinasabi ko? Kasi hindi siya kinausap eh.
Ang kinausap niya agad yung servants niya. Kaso mo, ang sabi, bring out the best robe, put it on him, bring the fatted calf here, hindi doon, here, dalin mo, dalin nyo dito, and kill it here, and let us eat, and be merry. Hindi ko ma-imagine, ano kaya itsura nung anak niya yon habang nakikita niya ngayon yung response ng tatay. Binihisan ka pa rin. Nagganda pa rin siya sa'yo. No sin is greater than the Father's love. Let me say that again. No sin is greater than the Father's love. Ito nakakatuwa. Pag binasa po natin yung storya, wala na po tayong mababasa doon na nagkwentuhan pa sila sa pinagdaanan ng anak. My son was lost, but now is found. Anak, ang importante, nandito ka ulit. Kapiling kita. And let me close with this. Mga kapatid, may relasyon na sila bilang mag-ama. Sa anak, dahil sa ginawa niya, tinapos niya na ang relasyon niya sa tatay niya. Hindi na karapat-dapat. Pero sa ama, walang anumang ginawa mo ang magpapabago sa isipan at pagtingin ko sa iyo dahil anak pa din kita. So come to God, mga kapatid. Nahihirapan ka? Feeling mo nasa basura ka na? Feeling mo hopeless ka na? Feeling mo nakakayang lumapit sa Diyos? Sasalubungin lang tayo ng Ama at sasabihin sa iyo, welcome back. Thank you, anak. You are here again at ibabalik kita sa dati mong kalagayan. So if you fall, if nagkamali, remind yourself, no sin is greater than the Father's love. Thank you, Lord. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, na never namin narinig na nagreklamo ka o nag-give up ka. Sa simula pa noon, nung nagkasala si Adan at si Eva, iisa lang ang naging kaisipan mo. At yan ay maligtas ang bawat isa po sa amin. Dahil po yan sa pagmamahal mo. Kaya Panginoon, sa gabing ito, sa mga oras na ito, we pray, God, that Lord, hindi lamang ito'y alam namin na mahal kami, but let your love consume us right now. Maramdaman namin ang tangible presence ng peace, ng comfort, ng pagmamahal mo. At salamat sa iyo, Panginoon. Walang anuman shall separate us from the love of God. That's why we can overcome. That's why we have more than conquerors. That's why we can say we can do all things to Christ who strengthened us. Salamat sa iyo, Panginoon, sa assurance na hindi kami nag-iisa. At alam namin, Panginoon, na pansamantala lamang ang sitwasyon namin to. At pipiliin namin manatili sa pag-ibig mo. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. And everybody say,
Amen. And palapakan po natin ang Panginoon. God is so good. God loves us. God loves you.